balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan. Naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayati ng aming pamunuan at mga mamamayan na palagiang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno,
sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Research TV, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ang oras, alas 10:08 ng gabi. Ang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH Makibalita, DZRH Showbiz Makichika. Yes! Magandang evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Showbiz Makichika. Ay! Siyempre pa, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Tawagin na agad natin Siguro. ang ating US correspondent, the most beautiful, ayan, sa puso at sa panlabas. Of course, walang iba kung hindi si Tito Louie Alejandro. Tito Louie! Hi, Tito Yes, Lee. coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Bumabati sa inyo ng magandang umaga, good afternoon, naimbaga-bigat yung amin na sangapada, buenas noches a todos. Tita Morley, Tita Gorgie, iba-ibang time zones natin, Delta UI. Worldwide! Yes naman, Tito Louie and Gorgie. Ayan. Gorgie, nasaan ka?
parang handang-handa ka na, Tita Molly, sa iyong pabasa. Kailan ito magsisimula? Ako, Gorgie, ang laki ng kasalanan mo sa akin. Ang laki ng kasalanan mo talaga sa akin. Alam mo, Tito Louie, talaga wala akong balang pumasok ngayon. Dahil nag-aayos ako ng pabasa. Ang Gorgie biglang nag-text sa akin. Ayan. Ito na. Kaya dito ako ngayon. At sobrang dami ng ginagawa ko talaga, Tito Louie, nowadays. Talagang super. Pero kasi, Tito Louie... Ano bang hinahanda? Para sa isang pabasa, ano ba ang mga hinahanda? Gorgie, nagpagawa mo? kasi ako ng stainless na na parang karosa, na parang dasalan. Tapos pinaayos ko yun, bumili ako ng bulaklak. Marami akong dapat ayusin kasi gusto ko this time kahit paano maging maganda at maayos naman talaga yung gagawin naming pabasa na kakaiba naman talaga this time. And thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta, nagmamahal at naniniwala sa aking mga kapitbahay. And you, Tito Louie, kumusta ka naman? Well, itong weekend na ito, napaka-busy ko at nagawa ko na talaga ang aking tungkulin bilang US correspondent ng programang to. Nagdatingan na ang grupo ni Iman Estorco ng Batang Quiapo at Eric Quezon. Nagkaroon sila ng press conference at alam mo, Tita Morley, yung bigay mong t-shirt, gamit ko. Dahil alam mo, yung MBC at saka DCRH, dahil nakapasok ako as media. Diba? Naloka talaga ako. Maraming salamat sa'yo. Oo, pagkatapos noong Saturday, doon naman ang showing ng Jackstone 5. Sinabi ni Tito Gorgie, you have to watch it, sabi niya. Bakit? Ang saya-saya niyan. Mag-e-enjoy ka talaga. Hindi siya nagkakamali. Masaya talaga. Nag-enjoy talaga ako. In fact nga, hindi ako masyadong nanonood ng mga pelikula. Pero eto, nag-enjoy ako talaga sa Jackstone 5. Okay. Believe ako sa mga 5 actors na yan. Ang gagaling. At ang daming tao sa dinami-dami ng mga pelikulang Pilipino na iparabas sa Amerika. Sometimes, ang nanood 5, 6, 7, di ba nga? Eto dahil hindi pa nag-uumpisa hindi pa nag-uumpisa ang showing dahil marami ng tao. Dahil meron silang paek-ek na fashion show, na mga bading, at mga kung ano-ano, tingnan mo itsura nila dahil before na ilabas yung pelikula. At ito masabi ko talaga, if any one of you have the chance to watch this movie, please watch it. Napakasaya, napakatotoo. At hindi na kailangan mag-isip ka dahil yung ibang mga movies na napapanood natin, mag-isip ka pa. I-assess mo pa kung ano nangyari. Diyos ko, sampalan, suntukan, iyakan. Nako, kumanood ako ng movie dahil ito ang gusto ko. Nakaupo ako, nag-e-enjoy. Ayan ang aking mga pinaggagawa. Tinan mo yung mga nag-fashion show before ng showing ng pelikula. At maraming salamat, Tito Gorgie, at sinabihan mo akong panoorin ito, which I did, and I enjoyed it. At Pilipina talaga ang nakikita ko, mga Pilipino, Tito Louie and Tito Gorgie, dahil sa loob ng sinihan, kumakain sila. Ang sarap ng kain. At ito pa, maraming mga puti rin na nanonood sa likod ko. Narinig ko sa kanila, oh my God, this is going to be a challenge for us because you have to translate the whole movie while eating and watching. Dahil nagkamali sila dahil may subtitle in English. Yun na. Ay! Tignan mo, di ba? Yes, Gorgie. Panoorin natin Tita Molly nakuha siyang reaction sa mga kababayan na Gorgie, putol-putol ka, Gorgie. Putol-putol si Gorgie, base. Makiayos. Ayan, ayusin mo na, Gorgie, ang linya mo. Putol-putol. Ay, habang inaayos naman ng ating technician ang ating linya, mukhang sa maling linya na ilagay si Gorgie Rula dahil may defect yung ibang lines natin dito. Ayan, Gorgie, medyo magpapalit ng linya yata.
siguro sabi ni Tito Borgie, merong mga nakausap akong mga nanood kung ano ang masasabi nila tungkol sa pelikula. Ating nailagay na sa tech yung video. Ayan, panoorin po natin, isa lang natin tech ang ating mga viewers sa pelikulang Jackson 5. Andito ako ngayon sa Pollack Theater, ang showing ng Jackson 5. At andito ang kababayan natin, tanungin natin sa kanila kung ano ang kanilang sasabihin tungkol sa pelikulang to. In comparison sa mga ibang napanood na ninyo, kumusta naman ang attendance dito? Maraming tao sis, ano? Nanonood, Yung mga napanood natin yung mga ibang pelikula, how was it? Maraming tao? Number one, Pero masaya, napatawa talaga kami. Eto ngayon, kumusta naman ang normal comedy sa pelikulang to? Comedy. What is your comment about this? Comment! Oh, This is a good one. I love it. I love it. Very touching. touching and funny. Yes, a friend. yeah, it's the Christian. story about Christian. it's a story about fantasy and that turns to friendship and become a family. So it's really touching to us. Very good. Very nice. Very So, eto ba ang klaseng pelikula? Dapat i-enjoy natin, di ba? Oo, nanoodin niyo. Miss King, type mo ba? Yes! Did you enjoy? Sureness! Okay. Huy! Mag-hi kayo. Mag-shoutout ko sa mga kaibigan niyo, mga family members sa Pilipinas. Oy, mga friends, mga anak, oy, natutuwa ko dito nakita ang si Eric Quezon. Ang galing niya, ha? Hi, Tunas. Hi, Casey. Hello sa mga friends and family sa Pilipinas, especially sa LGBTQ. Yeah! At saka sa mga anak ko doon sa Qatar. Yes, okay. Thank you very much, guys. Thank you! Ayun naman pala, Tito Louie. And congratulations, Tito Louie, dahil nagawa mo talagang mag-interview sa mga kababayan natin sa Amerika na nanood ng Jackson's 5. Sa mga minamahal nating listeners and viewers, sorry po dahil hindi po makapasok talaga ng itong si Gorgie dahil sobrang hina talaga ng signal po natin. Kaya maya-maya baka masubukan pa rin natin, matry pa rin natin siyang matawagan. But so far ay hindi po na natin siyang matatawagan dahil mahina nga po ang signal. Okay? Kita mo, meron pa akong isang na-interview na nanood. I think naibigyan sa tech. Ang pangalan niya ay Susan. So, nagkaroon ko ng pagkakataon na nakausapin siya tungkol sa kanyang napanood. Tech, ipasa si Susan, please. Ayan. Habang inaayos ng tech natin. While waiting for we're waiting for that Susan, video. Meron na-interview ko rin. Na-interview ko rin ang Eric Quezon. Ayun! Oo. At talagang tinanong ko sa kanya, tinanong ko kay Eric. Ayan, tingnan mo na, Tito Louie. Eto. Kung mag-produce pa ba siya ng pelikula despite the current condition of our Philippine movies. Narito mismo si Eric Quezon na in-interview ni Tito Louie Baya. Ayan ha. Aha. Sa Amerika. Go, go, go. Diretsahan tanong. Magpuproduce ka pa ba sa Pilipinas? Oo naman. Magpuproduce pa rin ako. Una sa lahat, I think it is one industry na naging mahal ko na. It came to a point that I was directing, pero itong nakaraang mga taon na miss kong umarte, kaya umarte muna ako. So I'm doing this Netflix series with The By Bus with Direct Eric Mati. So I'm so happy that I got this project. And then I was able to do 2 movies. One with Brillante Mendoza, as she remembers, and of course with Joel Amangan, Jackson 5. Yes. So parang na-miss ko umarte. Kaya it's something that na gusto ko pang gawin, na maybe not on a full time, pero yung paminsan-minsan kung may magandang project. And then syempre gusto ko pa rin mag-direct kasi marami pa akong mga gustong gawin, kamuha ng mga maybe my dad's biopic. Yes. So, or kung sa sobrang rich ng story niya, parang ang hirap gawin ng 2 oras lang, parang magandang gumawa ng miniseries. Have you done the pre-work as far as not
Not yet, but the idea is there. I've already told Bibeth Ortesa, because Bibeth Ortesa wrote the book of my dad. So I'm actually, mas kilala na yung daddy ko, yung mga antiques ng daddy ko, yung mga kwento ng daddy ko. So maganda lang na magawa namin. So ang iniisip ko nga na ang initial title niya is 5 weeks. This is the time when my dad was rushed to the hospital, then I asked for prayers. And then somehow, a miracle happened na humaba yung buhay ng daddy ko. At nakapiling pa namin siya for 5 weeks. 5 weeks kasi yung duration hanggang sa namatay siya. So parang gusto ko mangyari sa parang you bookend it. Bookends yung umpisahan mo dun sa pinila sa ospital hanggang sa namatay siya. Good, very good. Kasi yung nangyari dun sa ospital na yon, sobrang ganda at sobrang hindi ko makakalimutan na nangyari doon kasi saan ka nakakita na sa ICU kami magkakapatid naggigitara kami doon, bawal yun sa ICU, di ba? Correct. Pero yung buong pamilya namin nandoon at walang magawa yung mga nurses at mga doktor sa amin. So, it was a painful experience, but it was a beautiful experience at the same time. So if ever, that's one that I want to do. And of course, like I said, gagawa pa rin, gusto ko pa rin gumawa. Depende talaga sa storya, depende sa material. Kasi kung artista ka at ikaw ay isang filmmaker at artist ka, gusto mo pa rin gumawa ng content na pwede mong i-share sa mga tao. So, I think I will, even with the current situation, gagawa pa rin ako ng pelikula. Pero syempre, yung budget din, kailangan slash ng mabuti. Yun. Yan. Alam mo, Tito Louie, ba side comment, kwentuhan mo kami ng mga oras na ini-interview mo si Eric Quezon. Ano yung sitwasyon? Ano ang aurahan niya? Kasi hindi naman lahat nahagip ng camera. Kumusta naman siya at anong kanyang mga sinabi pa? ang sarap pakinggan na, di ba nga, ang sitwasyon ng movie industry natin hindi kumikita. Di ba? Pero sabi niya, dahil sa kanyang pagmamahal sa industriya, he is willing to produce at may naisip na nga siya na i-produce ang biopic ng kanyang tatay. Ano ang nangyari at anong mangyayari doon sa pagkatapos niyang nailibing. At gumagawa na si Bibeth Ortesa ng story at pinagsabihan na siya na ito ang magiging takbo ng storya. So sabi niya, ipurproduce ko to at ako na ang magdidirect. At okay naman ang mga kapatid niya, they are willing to help. At sabi niya sa akin, sa istorya ngayon ng kalagayan ng pelikulang Pilipino, sana naman magtulungan daw ang mga producers, movie owners, at mga artista para naman daw matuloy-tuloy ang pag-produce ng pelikula. Lalo ng mga artista, mahal silang ang talent fee nila. So ang sabi niya, sana babaan din ng mga artista ang kanilang talent fee para naman kumita ang mga producers. Kasi kapag hindi na produce ang mga producers, Diyos ko, wala ng trabaho ang mga tao behind the scene. Wala ding trabaho ang mga artista. So, give and take na lang ang mangyayari dito para tuloy-tuloy pa rin na magkaroon ng pelikula ang ating Pilipinas. Actually, Tito Louie, dapat isipin din nila, parang nangyari noong mga panahon ng COVID, di ba, ang mga sweldo ng mga tao in-slash. Tapos in-slash nila, pero i-maintain nila ang lahat ng kanilang mga empleyado. Ganyan nangyari sa amin dito sa DZRH. Ini-slash yung aming mga sweldo para walang matanggal, walang ma-lay off. Pagka bumalik na yung regular, ibabalik na rin ang regular na sweldo, which is nangyari. Napakagaling at napakahusay ng DZRH. Ang ganda. So wala sa amin natanggal. Ang ganda ng ginawa ng management. Yes, napakahusay ng management namin dito. Dito naman sa usaping artista, pwede naman siguro mag-slash talaga sila ng mega slash na sweldo nila. Dahil sobrang laki naman talaga ng talent fee ng mga artista. Most of the time, parang ang talent fee ng artista ay kabuuan na ng production Totoo, milyones. Milyones So, kung magbababa ang artista, marami ang makikinabang, magpo-produce pa yung mga producer. Actually, nakalulungkot lang kasi karamihan ng mga
pelikulang inilalabas ngayon ay hindi kumikita. Good example, yung Graduation Day. 'Di ba? Yung graduation ni ano na medyo malungkot sa takilya pero eto sila lumalaban pa rin. Marami ang nakinabang diyan sa mga ganyang pelikula, particular na yung mga maliliit na artista. Sana nga lang matutulog din makisama yung mga artista, yung mga mahal na artista, magbaba sila ng price kasi katwiran nila. Kasi bumibili kami ng damit, hindi kami nag-uulit ng damit. Kasi bibili kami makeup. Hindi po. Ang pananaw ko po diyan, gusto niyo lang po yan. Ang tao naman po kahit paulit-ulit ang sinusuot mo o paulit-ulit yung mga accessories mo, as long as nagusto ka nila, hindi ka nila bibitawan. Now, Tito Louie, doon sa narinig kong kwento ni Eric Quezon, nag-flashback ako way back no mga panahong nasa hospital pa si Mang Dolphy. Time to time kasi, di ba kasi nagpupunta ako dyan time to time kasi nagsasabi itong si Eric Quezon o nagkukwento si Eric Quezon sa kung ano man ang nangyayari sa tatay niya. At ako, kung ako ang tatanungin, siguro mahihirapang isa pelikula ang buhay ng isang Dolphy Quezon kung ang sisimulan ay sa pre-World War ba tawag doon? Oo. At hanggang sa kasalukuyan kasi napakahaba at napakaganda ng kanyang buhay. Ang magiging problema rito, Tito Louie, ay sino ba talaga ang minahal ni Dolphy among the girls na kanyang na kanyang nakasama sa buhay, 'di ba? O napaka-controversial nun, Wait ka sa pelikula. Malalaman mo yung tanong mong yan. Talaga? Baka naman gawin ni Eric Quezon, nanay niya. Magre-react naman yung iba. Di ba? Kapag babae siya yung love life, di ba? Medyo magkakaroon ng problema dyan. Lalo na kung pag-uusapin yung sino ang mas minahal. Siyempre, aminado naman tayo, Tito Louie, sa mga minamahal natin sa buhay, yung mga boyfriend, yung mga girlfriend. Meron tayong mas minahal dyan. Oo, hindi naman pwedeng pare-pareho yan. Kahit sabihin mo pang... Naku, dahil sa intriga mong yan, baka naman hindi na ilalagay, ha? Diyos ka. Nilagyan mo na kaagad ng storya. Naku, mabibindang ang director Eric Quezon. And speaking of Eric Quezon, nakausap ko ibang mga nanood na live at saka yung kanyang appearance. They are so appreciative of him. Kasi very accommodating, number one. Number two, nag-comment sila na iba ang mga senior artists compared to mga singers at mga young actors and actresses. Accommodating talaga sa mga fans. Nakikipag-picture, nagka-hi, kumakaway sa kanya, naka-smile, at ready ang Eric kapag kailangan siya sa stage or magkipag-pictures kahit kanino. Nabanggit nga nila, sana ganito ang mga taong artista na bumibisita sa Amerika. Very accommodating. Yun na. Speaking of mga artista sa Amerika, naalala ko yung isang singer-actress na hanggang ngayon ay hindi makapunta-punta sa Amerika. Dahil naban na A to A. Kasi may sayang yung pamasahe na A to A. Kasi yung isang Pilipina din, pinagkanulo siya. Kasi nagpupunta siya sa Amerika para magtrabaho. Bawal pala yun. Yun naman pala kung walang permit, Tito Louie, na mag-work. Ayun. Pinainggitan siya. Kaya ngayon gusto niya man pumunta sa Amerika para mag-show. What? Kaya ang beauty niya. Sa ating mga nanonood at nakikinig sa kanilang radyo, ang A to A ay airport to airport. Hindi na siya nakalapag ng Amerika. Pinabalik na siya sa Pilipinas. Naba ng pangalan. Diyos ko. Nakakalo. Totoo? Oo, kaya kahit gusto niyang bumalik ng Amerika para rumakit doon hindi na makarakit. Lagi na babae, lalaki? Parang hirap sagutin. Babae o lalaki? Parang babae, parang lalaki. Ay, Diyos ko.
My God! Diyos ko, ang blind item, napaka-intriga. Parang babae. Intriga parang ako, Ay, 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 ay! Magko-commercial Mga break nanay, muna tayo, Tito naghihintay. Louie. Tito Louie, commercial break muna po tayo. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinukuskus ng daliri, alam mo yung walang pahid? Kasi yung tunog, yung parang nagsisqueak-squeak lang talaga sa plato, yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Iyan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic linis, fantastic! Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Ay! Mami, laundry day na ba? Kunot-noo ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahirapan ng self kung sa Pride Easy and Worry-Free ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mansya. Based on taste, chocolate, Modern Sibumon Cotton. Gawa ng ACS to. Beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto ninyo? Yung lahat ay namamangha sa ganda ng iyong ngipin. Pagka puti-puti, kumikis lang. Pwes, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Multinational Village, Paranaque. At hanapin ang maganda at kakita-kita si Doktora Analiza Boras Ansa. Ang Swiss Dental Clinic ay very friendly sa price, mura, matibay at super ganda talaga. Ino-offer nila ang cosmetic dentistry, general dentistry, oral prophylaxis, restoration, extraction, oral surgery, odontoxy, periodontal problems, root canal, crowns, and bridges. And of course, veneers ng tulad ng sa akin. Kaya kapag ngingiti kayo, ngiting artista, kapag ngipin nyo, naka-veneer. Ay, 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 ay! Batiin muna natin, Tito Louie. Dire-diretso ko muna ang ating pagbati sa ating mga pinakamamahal na nanay. Siyempre pa ang mga mahal nating nanay na si Nanay Linda Asonsa. At ang number 1 sa puso,
na laging naririyan, nagtitext, concern, mahal na mahal natin, Mami Sherry Ramirez. Mami Sherry, kailan kaya tayo magkikita? May bibigay ako. Masasurprise ka. And of course, si Mama Norma Karingan. Louie, alam ko may babatiin ka. Sino sila? Huwag kalimutan din ha, kanyang anak na napakaganda at matalino, Joyce Ramirez. Oh, yes. Gusto kong kunin pagkakataon to na batiin ng happy birthday na naman ang aking kasi na si Norma Albano at si Doktora Pia Marie Albano. Birthday nila ngayon. And of course, Jaden Ablan at saka si Miko Tomas. Happy birthday sa inyong apat. And of course, nakaantabay na ang ating mga supporters sa Ilocos Norte at Ilocos Slovakia. Si Mami Gran Araceli Mandaclaso, Ding Ray at saka Grace Lazo, Alisa Ventura Tomas, Mariel Dedron Reyes, Attorney Sedi Corpus, Dexter Pasion, Joel Yap, Erika Angeles, Yolanda Acobago, at saka Tina Enlando Ruiz. Maraming salamat. At yung nakatutok sa atin, si Frank Plata Crawford, andyan na rin nakatutok, Marude Guzman, Beth Gray, nakatutok na sa atin, at thank you very much Marude Guzman for watching, at saka si Leo Javares na binabati sina Ann Gabua, Maylin Atienza at Mrs. Rosa Rubio ng Nara, Palawan, Ivy Gutierrez, Ofelia Karingal Calvelo, day. Buti dito sa nagmamahadera ngayon, ha? Becky Villanueva Tesuca, Rumel Livid, Miggy Falier Villar, and ayan ang mga nakatutok sa atin lahat sa YouTube Live at saka sa FB Live. Speaking of birthday, Tito Louie, may ipakikita akong video dito mula sa ating avid listeners kay Mami Inday Tan. Ayan, ilagyan natin ng sounds. Go. Ito na lang sounds. Ayan, happy birthday, Nanay Linda Tan. How old is she? Nanay Inday Tan. Ayan, baka iba binati ko. Nanay Inday. Alam mo si Nanay, na siya? Di ko matandaan pero Tito Louie, alam mo si Nanay Inday? Ano ko yan? Regular buyer ko yan ng pinya papaya na nagtitinda ko. Oh my goodness! Kasi yung bahay nila Connie Tan Aguilar, dinadaanan ko yan daily. Kapag sunong ko ang pinya papaya, dumadaan ako sa kanila. Bumibili sa akin ng pinya papaya si Nanay Inday. Happy birthday ulit, Nanay Inday Tan. Happy birthday. Ay! Ating mga pamangkin. Tita Morley, pinadala ko sa iyo isang video na isang comment din ng nanood doon sa Jackson 5. Oo. Panoorin natin. Ano pangalan niya, Tito Louie? Susan Bolos. Ayan. Ay, ang ganda niya, Tito Louie. In fairness, pakinggan natin ang pahayag ni Susan sa katatapos na panonood niya ng Jackson 5. Hi! Gusto kong malaman, did you enjoy the show? Yes, I did. Bakit? Kasi it's all about friendship and family. It's like a typical story that they've been friends since childhood and up to when they became senior, they're still friends. Wonderful! Yeah. So, kumusta naman? Marami bang taong nanood? Maraming taong nanood. And I'm sure mas marami pang manonood pag nalaman nila. Okay, so ikaw, what do you do here in Arizona? We own a restaurant. It's called Halo Halo Kitchen. Okay, so where is it? It's on 35th Avenue and Dunlap in Phoenix. Okay, so why do you say hi to your family in the Philippines? Hi, my family in the Philippines, my siblings, kamusta kayo? And I miss you guys all. I love you all. Ayun. Hi!
Ay, Tingnan naman, mo. mga Pilipino. Ang kinis ng balat ni Madam, ha? In fairness, ha? Dahil, totoo, dahil nag-enjoy talaga lahat-lahat. Hindi ko naman makausap silang lahat kasi nga, di ba, limited nga ang pwedeng i-release. Dahil nagpasalamat ako dahil iba talaga ang naibigay na niligay at kasiyahan ng pelikulang Jackson 5 na pati ako ay nag-enjoy talaga sa pelikulang yan. Ayun natin. Ayun. Tito Louie, maraming salamat sa effort na binigay mo para ma-interview ang marami nating kababayan, especially kay True. Eric Quezon. Okay. Bati-bati muna tayo. Batiin natin ang aking kumpare na si Arman Bisaya. Sabi niya, shout out sa tropa, ang tropang nagapisa. Binabati rin natin si Mary Ann Rabiato, si Mabini Sumera de la Cruz, ang classmate natin sa Gregorio Perfecto High School. Si Jesser O Domingo, good evening po Tita Morley, watching from Labrador, Pangasinan. Oy, ang aking EP, ang aking boss na napakabait. Ayan, Omar Sortijas. Hindi ko malilimutan tong tao na ito. Ito ang isa sa mga nakatulong sa akin na mapanahong bagsak na bagsak ako. And of course, kay Miss Regina Otero, hello. Kay Zila Eirag, ano ko? Si Ella Lingval, binabati natin. Si Christina Tamaris Tabayay, binabati rin natin. At syempre pa, bati-bati rin tayo sa ating kumari na si Ivy Gutierrez, Tita Vicky Villanueva Tesuka, kay Shoni Intalan, at syempre pa binabati rin natin si Rina Alcantara Miley. At syempre pa, bati rin ako sa aking mga kaibigan na si Betria Tioyaw, Day Tioyaw, Silvia Santillan Rodriguez. Sana makapunta kayo sa aming pabasa this coming Wednesday. At syempre pa, ang pinakamahal na mahal ko na laging nagpapadala ng gulay kapag araw ng Holy Week ay si my friend ko, si Magnolia Lumba. Ayan. At syempre, hindi natin makakalimutan din si Weng Roger, Boy Roger, at syempre pa si Au Fernando at si Jo Au. At syempre pa, nariyan din ang ating mga kaibigan na si Arlene Bangit and Joel Bangit, Tess Dangla and Noel Dangla. Ay! Atin na Tito Louie. Maraming mga chikang naglalabasan ngayon sa showbiz. Mag-comment ka lang dito, Tito Louie. May kasi nagsalita na itong si Sam Bersosa kamakailan na kung saan ay nagkuwento ito hinggil sa kanilang breakup ni Rian Ramos. Ikinumpirma nga ni Rian Ramos ang breakup with Sam Bersosa na kamakailan nga dito sa programa ni Kuya Boy Abunda, ang ex-boyfriend ng actress na nagbigay ng kanyang payag tungkol sa kanilang hiwalayan. At to sabi ganito. Matapos magbigay nga ng pahayag itong si Rian Ramos sa podcast naman na Oh my God ni Ganiel Krishmand, ay sinabi ni Sam ang dahilan ng kanilang breakup ni Rian. Sabi niya, relationships are private and gusto ko sana to keep it ourselves. But I just want to say that what me and Rian had was real and respect that. That was 4.5 years of lives, sabi nga ni Sam. Ayon sa businessman, 3B producer na naging tumakbo kamakailan sa pagka-mayor ng Maynila pero hindi ito pinalad, dagdag niya, I respect Rian. I respect her family. But sometimes, I think people just grow in different things, grow in different directions. And that's what happened. And for now, I think the most important thing is to move forward with dignity and respect. Sabi niya pa. Kasi naitanong sa kanya ang issue ng breakup nila nitong si
Rian na itinuturong di umano ang dahilan ng hiwalayan ay ang vlogger na si Will Disovich. Ayan, ang hirap mag-isa ng pangalan. Sa panayam ni Rian, ayan, sa nakaraang interview niya kay Boy Abunda, ay sinabi niyang magkaibigan lang sila ni Will at hindi raw ito ang tunay na third party. Pero kung paniniwalaan mo ang chika, sinasabing itong si Will ang tunay na dahilan ng hiwalayan ni Sam at ni Rian na matagal na rin itinago ni Sam kahit anong sabi sa kanya na magpa-interview ay hindi siya nagpapa-interview dahil malaki ang respeto niya sa dati niyang girlfriend. Tito Louie, ano masasabi mo rito? Una muna, may pelikula ba? Meron Si Rian, bang promote sa TV? Si Rian meron. Meron bang teleserye? Ayun. Yun lang naman yun. Pero, ang laki ng respeto ko kay Sam Versosa na kung totoo man talagang naghiwalay na silang dalawa, I have so much respect for him na hindi siya nagsalita against Rian Ramos. And doon mo nakikita ang pagka-gentleman ni Sam Versosa kasi hindi siya tell-all kung ano man ang nangyari at rason ang kanilang paghihiwalay. O lalaking Kudos to lalaki, you, no? Sam Versosa. Lalaking lalaki, hindi sa kiss and tell, no? Kumbaga parang sinagot lang niya kung ano man yung issue na pinag-uusapan at pilit na ibinabato sa kanya ng mga reporters. Ayan. Okay. Tama. Sabi ni Connie Tanagilar, friends, salamat. Oh, thank you so much din. Ronald Lim. Ito naman, Tito Louie. Si Alden Richards, ngayong April, ay sunod-sunod ang kanyang mga ginagawa. Diba? Para sa romantic na series ng Love Siargao. Kasi may ginagawa siya doon ngayon. Ayon sa aktor, ay aabutin siya ng mahigit 1 buwan sa isla ng Siargao para sa bagong serye. Malamang doon na Holy Week ang naturang binata. Actually, Tito Louie, abala ngayon itong naturang aktor sa kanyang pag-host sa Stars on the Floor na kung saan napahangaraw si Alden sa 2 star dancer na naturang dance reality competition sa GMA. Pero ang issue dito, Tito Louie, hindi ang pagiging busy nitong si Alden. Kundi napakadami na raw na panahon ng pagkakataon na isa sa mga babaeng kanyang nakasama sa mga pelikula, wala man lamang totoong naging syota o girlfriend itong si Alden. Pihikan ba talaga si Alden sa pagpili ng babae? O totoo yung ichinichismis sa kanya about gender? Or talagang wala pa sa panahon ang kanyang kaisipan para lumagay sa tahimik? Pero to think, may edad na rin si Alden. Nasa mga, siguro yan, nasa mga 32, 33 na ngayon yan. Tito Louie, ano ang reaction mo dito? Sa palagay mo, ano reason behind doon sa kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin naging girlfriend na malalim talaga itong si Alden Richards? Alam mo, sa edad ng 32, bata pa yan. At lalong-lalo na kung goal-oriented ang isang tao, busy-busy sa kanyang karir, busy-busy sa kanyang pamilya, busy-busy sa sarili, dahil huwag nating pangunahan ang isang tao kung magkakaroon man ng jowa, or magpapakasal, or meron bang anak, dahil we just have to wait for the proper time. Kasi nga, nabanggit mo nga, ang Alden, napakabising tao. Bakit? Nasa edad ba ang isang tao para sabihin na what's wrong with you? You know, by now, you should have a girlfriend, you should have a wife, you should have a family. Alden, huwag kang magpa-pressure sa mga taong nagtatanong sa'yo. Just go on with your life. Kasi nga, tingnan mo naman, Warren Beatty. Ilang taon si Warren Beatty nung siya ikinasal? Mid-50s. O diba? Ang Alden, 32 pa lang siya. Dahil wag magpaka-pressure ang Alden kung ano man ang tinatanong sa kanya. Ayan. Mapapal kay Alden
ano man ang issue na ibinabato sa kanya, just focus on the work. Sa work siya mag-focus. Totoo. Kasi yun ang makakasama niya habang buhay, yun ang magbibigay sa kanya ng pere, di ba? O, di ba? Eh, huwag kang gumaya kay Katrina Paula, Alden. Si Katrina Paula, para nagpapalit lang ng damit pag nagbo-boyfriend. Oo, kilala mo si Katrina Paula? Diyos ko, yung babaeng yan kaya talaga titilunin. At talagang pinangalanan mo talaga. Oo. Alam mo ba yung babaeng yan? Masyadong ligawin yung babaeng yan. Ay, maganda siya, ha? Maganda. Kaya lang, naku, may ichi-ichi. Grabe ka to sa ichi-ichi. Ikaw din ang nagsabi na maganda siya. Pero katikatera. Do you blame her kung maraming manligaw? Kung sino man. Anong pangalan? Katrina Paula, katikatera. Diyos ko, ang daming mga lalaking nililing sa kanya. Kung sino-sino, idinidinay lahat. Pero makikita mo, ang sweet-sweet niya doon sa mga lalaki na yun. Diyos ko, itong Katrina Paula na to talaga, nakakaloka to. Nakakaloka to. Hello, friend. Friend ko yan, kaya inuokray ko. Sige. Diyos ko, natakot naman ako. Ikaw talaga. But anyway, Tita Morley, this coming Friday, ay kwan na, ha? Lent na, we are celebrating Lent. Meron akong nabasa na sinulat ni Bishop Socrates Villegas. Gusto kong i-share kasi nga iniisip ko, sabi ko, may katotohanan yung sinulat niya. But it's up to the reader kung ano ang pananaw niya sa sinabi niya. And I would like to share it with you. Sige, go ahead. Sabi ni Bishop Villegas, yung mga tao, di ba, they scourge yung pinapahirapan yung sarili na para dumugo ang katawan. Ano pangalan yun? Penitensya, okay. So sabi niya, instead of spilling your blood on the streets, why not walk into a Red Cross office and donate blood? You need to choose to share life and share your blood. O di ba nga, yung penitensya, dugong-dugo, sabi niya, you might as well donate your blood. Pero di ba tama? Tama naman yung Tito Louie, pero hindi naman ganun karami yung dugo na pinaaagos doon, Tito Louie. Di mo lang alam yung mga iba. Hindi naman ganun karami yung dugo na maraming dugo na kagaya kinukuha sa mga hospital. At saka may katwiran siya, pero ako, marami kasi nagtatanong sa akin, ba't nagpipinitensya kayo? Kasi Tito Louie, ang pabasa is a part of penitensya. Kung yung iba nagpapalo, yung iba nagluluhod, yung iba nagsasinakulo, ang pabasa ay penitensya. 40 years ko nang ginagawa yan, Tito Louie. Sabi na, ako makasalanan ka naman, nagpipinitensya ka pa, chuchuchu, nagpapabasa ka pa. Kaya nga ako nagpapabasa kahit paano mabawasan yung kasalanan ko. Pangalawa, makapag-share ako ng ating tradition, Filipino tradition, about relihiyon. Hindi ako, observation lang naman niya yan. It's either you accept it, you believe it, or what. It's just an observation. Meron pang isa na talagang tumutok sa akin. Sabi ganun, yung mga iba pang tao na, do we really need to walk barefoot till our souls get blisters as a form of penance for our sins? So, why don't you just buy a pair of slippers and give it to a child who goes to school dragging his torn footwear? Tama naman yun, Tito Louie. At tulad natin, Tito Louie, kapag tayo ay nagpapabigay sa mga, nag-gift-giving tayo, namimigay tayo ng mga tsinelas, Tito Louie, aside from food, damit, tsinelas namimigay tayo. Pero sabi ko nga, ang pananaw ko dyan, Tito Louie, ay iba ang panahon para sa Kwaresma at iba din yung panahon para kung kailan nyo gustong magkaroon ng pagkakataon, mamahagi ng kung anong meron kayo sa mga taong higit na mas nangangailangan ng tulong. Yun ang pananaw. Ikaw, kasi hudang Kwaresma or hindi,
Dahil andoon pa rin yung pagtulong mo habang birthday, Christmas, andoon pa rin yung puso mong busilak para tumulong sa mga kabataan Ayaw ni sa Gorgie ng parola. ganyan. Enjoy sila, ha? Ayaw ni Gorgie yan. Pag mo sasabihin, busilak ang puso ko. Ayaw ni Gorgie niya. Hindi ka tanggap kay Gorgie. At hello nga pala kay Rebecca Viño sa Madrid. Becca, ayan ha, Holy Week na. Alam ko, kakanta ka na naman sa ating pabasa. Thursday, punta ka kasi malamang ay pumunta rin itong Wednesday, pumunta rin sina Betria Tioyaw at itong si Silvia Santillan. Magkita-kita na lang kayo doon. Kita-kita tayo. Tito Louie, dahil pabasa na, ayan. Hello kay January Luis. Kanina ay sinimulan ko na, Tito Louie, ang pagpapagawa ng kubol. Sa Wednesday pa kami magkakanta, magbabasa. Pero kanina sinimulan ko na ang pagpapagawa ng kubol. Inayos na namin dahil this time yung kubol na pinagawa ko medyo maayos talaga. Nagpagawa talaga ako sa manggagawa. Kasi pag nagpapagawa ako ng kahoy, pagtapos ng pabasa, inihingi ng mga kapitbahay yung kahoy. Binibigay ko naman. Pati na kahoy, pati na mga tabla. Binibigay ko naman sa kanila. Sige. Kaya nagpagawa na lang ako ng mas maayos-ayos na kubol. Parang gano'n. Parang altar. Anyway, maraming salamat sa lahat ng mga kapitbahay. Actually, Tito Louie, inaantay ako ngayon ng mga kapitbahay ko sa Gate 13. Dahil ilalagay na namin yung mga puon, ilalagay na namin yung mga bulaklak. Kaya lang ito si Gorgie, hindi daw siya pwede ngayon. Kaya eto ako ngayon. Iniwan ko yung mga kapitbahay. Iniwan ko yung mga pinaggagawa mo, Tito Morley, bless your heart. Ang dami-dami mong mga taong natutulungan. Di ba? Tito Louie, hindi ko iniisip na sila yung natutulungan ko, Tito Louie. Makita ko lang silang masaya. Makita ko lang silang nabusog mo sila. Ang sarap-sarap kaya ng feeling ng Tito Louie. Yung, thank you, Morley. Katuloy kayo magpa-thank you. Basta mabigyan ko lang kayo ng kahit na sa abot ng kaya ko. At sa tulong nyo yung Tito Louie, hindi ko naman kayang mamigay ng talagang galing mismo sa bulsa ko lahat. Siyempre sa tulong iyan ng marami nating kaibigan. Lalo na si Angie Allen at itong Ma'am Cherie. Oo, Mami Cherie. Laging tumutulong si Mami Cherie. Oy, Tito Louie, wala na tayong oras. Pero teka muna, Tito Louie. Bago tayo mawala ng oras, ihabol ko muna ito. Inukuray pala nitong si Rian Ramos ang production ni Sam Bersosa. Hinihintay ng netizens ang reaksyon ni Sam Bersosa at ng production team ng TV host na We're in Manila. Kasi sa We're in Manila, nung panahong kasagsagan ng in love sa isa't isa sina Sam at itong si Rian, ay nag-produce itong si Sam ng programa nitong si Rian Ramos. Sabi ni Rian Ramos ngayon the worst, most unprofessional productions experience I've ever had. Ito sagot niya. Kasi reaction yun ni Rian sa post ng isang kapuso. Sabi niya, on this day, I 1 year on March 8, 2025 with food, trips, lifestyle. Now, we're in Manila. Premiere on GMA7, Sabado, Star Power, Gabi Black by Rian Ramos is ended on around July 2025. So, nag-react naman itong si Rian kaugnay ng nasabing issue, lalo na hiwalay na sila nitong si Sam Bersosa. Gusto ko pa sanang palawigin itong usapan na to, Tito Louie. Kaya wala na tayong oras. Uutangin ko na lang uli bukas. Ayan. Tito Louie, may gusto ka pa bang sabihin? May gusto pa bang pasalamatan? Meron nag-comment sa YouTube Live, si Harold Del Rosario, na sinabi niya, bakit si Richard Gomez? Ikinasal siya. 30 plus na siya. That makes a lot of sense. Tama. Hello kay Edna Meneses na pagkaganda-ganda. Tito Louie, manalangin muna tayo. Habol natin ating panalangin sa saliw ng awiting Panginoon. Patawad po ni JB Reed Pascual.
Makapangyarihang Diyos sa inyong habag at awa, patawaran niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po ang aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. O Panginoon, tulungan niyo po tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Panginoon, matapos na po sana ang digmaan sa Middle East dahil apektado na po kami dito sa Pilipinas. Sobrang mahal na po ng mga bilihin. Yung gas ang taas-taas. Yung baboy nasa 400 pesos to 450 na po ang presyo. Panginoon, tulungan niyo po sana kami. Tapos may pagbabanta pa na matitigil yung magba-brown out ng 3 months yata. Panginoon, please, maawa na po kayo sa mga tulad namin. At yung mga kababayan namin na naiipit sa giyera, Panginoon, suportahan niyo po sana sila. Yakapin niyo po sila. Pati na po yung mga kapatid natin na sa ibang bansa po na nandiyan, ibang lahi. Huwag po sana silang pabayaan, Panginoon, matapos na po sana ang digmaan na ito. Paglooban niyo po rin kami, Panginoon, ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Ang magulang, minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi kinahiya, hindi ipinahihiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward yan, ang magmahal ng magulang. Sa unti-unti nating minumura, yung mapagmumura natin, yung mga pananakit natin sa kanila, unti-unti natin silang inahatid sa kamatayan. At doon naman sa mga kababaihan na nagdadalang tao na may problema, huwag niyo pong ipalaglag ang sanggol sa inyong sinapupunan dahil sa totoo lang, yan ay dakilang regalo ng Diyos na hindi itinatapon, hindi pinalalaglag, hindi ipinaanod sa kanal, hindi sinasabit, hindi pinamimigay at hindi ipinagbibili. Tito Louie, bago ko magpaalam, batiin natin si Ronaldo Andres BQ. Ayan. At syempre pabatiin din natin ang ating mga kaibigan si Ray Ismilia. At higit sa lahat batiin natin si January Luis at Ronald Lin. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Hesus. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Maraming salamat, Babur. Have a blessed week. God bless everyone. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat